Kinabukasan ng umaga mga par, nilagay ko na nga tong kulungan dito sa labas namin sa may terrace mga par. At saktong-sakto meron ng agad mga pako dito kaya sinabit ko na lang. At para sigurado na hindi nga malaglag yung kulungan mga par, tinalian ko na rin yan ng alambre. Goods na kaya yan mga par. Buti na lang din nakikisama yung mga alaga nating African lovebird, hindi sila lumalabas mga par. Nandyan lang sila sa nest box. Kaya kahit gumagawa ako, hindi sila masyadong nabubulabog kasi nandun nga lang sila sa loob mga par. Nagja-jamming-jamming lang silang dalawa dun. Baka di natin alam mga par, baka gumagawa na rin sila ng baby. Ay, excited na nga ako mga par. Sana nga dumami sila dito mga par para marami tayong mabigyan dyan ng mga solid followers natin mga par. Hindi ko na din kasi balak magdagdag ng kulungan mga par dahil masikip lang nga dito sa terrace namin. Baka mapagalitan pa kami ng mayordoma dito sa bahay mga par. At pagkatapos ko nga may sabit yung kulungan mga par, kumuha naman ako ng tira-tirang linoleum mga par. Ito kasi yung pantatakip ko sa ibabaw tsaka sa bandang gilid mga par kasi napakaraming kalaban dito ng mga pusa mga par eh. Kaya ito na lang yung naisip kong paraan mga par, takpan yung ibabaw tsaka yung bandang gilid na maabot ng pusa. Kaya fast forward na tayo agad-agad mga par, ilagay na nga natin tong linoleum sa may kulungan mga par. Ipepesto nga lang natin siya ng papaganyan mga par kasi dyan yung bandang maabot ng pusa eh. Baka dyan tumungtong yung pusa sa ibabaw, aabutin niya yung mga lovebirds natin mga par tsaka dito sa may bandang gilid mga par. Meron din kasing tuntungan dyan na pwede nilang akyatin mga par at maabot nila yung mga African lovebird natin. Kawawa naman kapag nagkataon mga par. Tatalian ko na nga lang din ng cable tie yung linoleum mga par para hindi nga siya dumulas at malaglag. Fast forward na nga tayo agad-agad mga par dahil gusto ko nang ipakita sa inyo yung pinaka-finished product natin mga par. Ganyan nga yung pesto niya sa labas namin mga par. Tapos ito na yung pinaka-unang araw nila dito sa labas mga par. Tapos ayun sila mga par, lumalabas naman sila dito kapag walang tao mga par. Nakikita nyo ba sila mga par? Tapos kapag lalapitan ko mga par, papasok agad sila doon sa nest box nila mga par. Takot na takot yata sila mga par, may ilap pa sila mga par. Ano bang gagawin natin dito mga par para mapaamo natin sila? Kasi parang masyado silang mailap mga par eh. Nilagyan ko nga din yan ng padlock mga par para hindi nga nila maangat yung pintuan kasi matatalino daw itong mga African lovebirds mga par eh. At ito na nga yung second day nang nasa labas sila mga par at pinakain ko na rin sila dyan. At tuwing hapon ko lang pala sila pinapakain, isang beses sa isang araw. Pagkatapos ko sa trabaho, papakainin ko sa agad sila pag uwi. Kasi sabi nga sa napanood ko mga par, dapat meron ka daw consistent na oras kung kailan mo lang sila papakainin mga par para hindi nga sila maging mailap. At dito naabutan ko na nga silang nakatungtong dito sa may labas mga par at nagpapakuha na rin sila ng video mga par. Hindi katulad nung unang araw nila mga par, lumabas pa lang ako ng pintuan, marinig nila yung pinto, papasok agad sila sa nest box nila mga par. Ngayon tignan nyo naman mga par, nagpapakit na sila sa camera natin mga par. Tapos binigyan ko na rin sila ng patatas mga par para madagdagan yung lakas at sigla nila mga par. Kaya sana maging komportable at masaya na sila dito sa bago nilang tahanan mga par. Hindi na sila tumakas mga par kasi delikado rin daw to sa labas mga par. 1 week lang daw buhay nito kapag nakawala sila sa wild mga par. Kaya hanggang sa muli natin pagkikita mga par. Paalam!